Suspindido ang klase sa ilang lugar sa bansa dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Tino. Wala pong pasok ang lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan sa mga lalawigan ng Maguindanao del Sur, Lanao del Sur, Cavite, Negros Oriental at Antique. Wala ring pasok sa Malay, New Washington, Balete at sa Ibahay sa Aklan. Shift muna sa alternative learning modality ang lahat ng klase ng estudyante sa Kalibo, Aklan. Kanselado naman ang pasok sa Ibisan, Panitan at sa Pontevedra sa Capiz. Sa bayan ng Maayon Elementary hanggang grade 12 lang ang walang pasok. Alternative delivery mode naman ang ipatutupad sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan sa Rojas, Dumaraw at sa Hamindan, Capiz. Sa Iloilo wala ring pasok sa Balasan, Batad, Carles, Pavia, San Dionisio, Sara at sa Iloilo City. Wala namang in-person classes sa mga estudyante sa Concepcion, Leon at Oton sa Iloilo. Tutok lang po sa Balitang Hali para sa iba pang anunsyo ng class suspensions. Be a little kind every day. Yan ang tumatak sa pamilya at mga kaibigan ng influencer, content creator at sparkle artist na si Eman Atienza sa kanyang burol sa The Heritage Memorial Park. Nagbigay ng tribute ang Sparkle GMA Artist Center family kay Eman na naging malapit sa kanilang puso. Sa aking interview sa ilan niyang nakasama at kaibigan sa trabaho, muli nilang inalala ang masasaya at hindi malilimutang memories with Eman, pati na rin ang ilang aral na natutuhan nila kay Eman. Nasaksihan ko rin sa aking pagtutok sa lamay ni Eman kung gaano siya ka-espesyal. Si Eman ay naging bahagi ng Status by Sparkle na digital arm ng Sparkle GMA Artist Center. Nakilala si Eman sa kanyang platforms na masayahin, full of energy, outspoken at very authentic. Open din siya sa usapin ng mental health na hinangaan ng kanyang followers. October 22, pumanaw si Eman sa Los Angeles sa Amerika. Nagpatupad na rin po ng rollback sa presyo ng LPG ang kumpanyang Clean Fuel. 25 sentimo ang bawas sa kada kilo ng kanilang LPG ayon sa Clean Fuel. Una nang nag-anunsyo ng bawas presyo sa LPG ang Solein na nasa 45 sentimo sa kada kilo ng kanilang LPG. At ang Petron Gasol na nasa 50 sentimo naman ang tapyas. Dulot daw yan ng pagbaba ng international contract price ng LPG ngayong buwan. Nasa state of calamity ang Baez Negros Oriental dahil sa pagtagas ng kemikal mula sa wastewater lagoon ng isang planta nitong October 26. Ayon kay Baez City Mayor Luigi Con, mahigit 2,000 residente ang apektado ng kabuhayan. Gagamitan daw nila ng Quick Response Fund para mamahagi ng pagkain sa mga apektado. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, 13 coastal barangay sa Tanyon Strait, Protected Seascape ang apektado ng wastewater spill. Patuloy ang kanilang pagsusuri sa lawak ng pinsala roon. Pinag-aaralan din daw ng DENR ang Environmental Compliance Certificate at iba pang permit ng kumpanyang may-ari ng planta. Sa pahayag ng Universal Rubino Corporation sa Philippine Stock Exchange, sinabi nito ngayong araw na katakdang matapos ang pagsasaayos at pagpapatibay sa nasira nitong lagoon. Nakikipagtulungan din daw sila sa DENR at iba pang ahensya para makontrol ang pagkalat ng kontaminadong tubig at para sa recovery. Ibinibigay din daw ng kumpanya ang pangangailangan ng mga pamilyang apektado ng wastewater spill hanggang bumalik sa normal ang sitwasyon. Maulang Tuesday, mga mare at pare. May ni-reveal si Rita Daniela kung sino ang nag-first move sa kanilang relationship ni Mac-Claude Guadagna. Naglakas loob akong i-follow siya kasi mukha siya talagang suplado eh. Yung parang, hindi naman to nababakante. For sure, may girlfriend to. So, okay lang. Finalo back ako, Tito Boy. Siyempre, nung finalo back ako, gumalaw tayo agad. Ako yung una nag-message. Okay. Chika yan ni Rita with Mac sa Fast Talk with Boy Abunda. Ang dalawa para bang nasa Cloud9 habang binabalikan ang moments nila together.
Isinare naman ni Mac na happy siyang ma-meet ang anak ni Rita na si Uno. Itong October nang aminin ni Rita na exclusively dating sila ni Mac. Kasunod yan ang kanilang sweet photos na magkasama. Emotional din si Rita nang balikan ng journey before matanggap ang kanyang answered prayer. But ngayon po, grabe, sobrang ramdam ko si Lord. Kaya lang po ako naiiyak at nagiging emotional. Na tama po yung sinabi niya, you just keep the faith. Yeah. And maging mabuti ka lang during your waiting season. Ang ganda nun. Because everything will be worth it. Right. Update tayo sa epekto ng Bagyong Tino na nagpabaha sa ilang lugar sa Visayas. Kausapin natin si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Magandang umaga at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po, Sir Rafi. Opo, nasaan na po ngayon yung Bagyong Tino at napapanatili ba nito yung taglay na lakas? Sa ating pong 8:50 ay nasa vicinity ng Bacolod City sa Negros Occidental ng alas 10 po ng umaga. Possible po mga susunod na oras bakit kasi na ito ang Western Visayas. Dahil mamaya hindi ang bukas daling araw tatawirin naman ang Bagyong Tino ang hilagang bahagi po ng Palawan hanggang sa makarating po ng West Philippine Sea bukas ng umaga at makalabas ng ating area of responsibility either bukas ng gabi or sa madaling araw po ng Thursday. So sa ngayon po meron itong taglay na hangin na 140 kilometers per hour. So bahagya itong humina. May pagbukso hanggang 195 kilometers per hour at kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kph. Gaano karaming ulan po yung binubuhos ng Bagyong Tino at sa bilis na 25 kilometers per hour, mas mababawasan ba yung epekto nito sa mga lugar na kanyang daraanan? Sa ngayon po, based dun sa kanyang speed, we're seeing na ito pa rin Western Visayas, Negros Island Region, plus Palawan yung pinakamakaranas po ng pinakamaraming ulan. In fact, meron po tayong red rainfall warning sa Western Visayas and Negros Island. Ibig sabihin, torrential rains po ang may experience nila sa susunod na 3 oras. At meron namang orange warning or intense rains in the next 3 hours. Dito naman sa may central and eastern portions of Visayas. And by tomorrow, most likely Palawan na lang po yung pinakamakaranas ng matinding ulan. Sa tuwing tumatawid po ito ng dagat, lumalakas pa po ba itong bagyo? Based po dun sa ating forecast, we're seeing na mapapanatili ngayong 140 to 150 kilometers per hour habang tumatawid siya dito sa may Western Visayas hanggang sa makarating ng Palawan. At pagsapit ng West Philippine Sea, dun siya magre-re-intensify o bahagyan lalakas po beyond 150 kph. Pero hindi na natin nakikita na lalakas pa ito bilang super typhoon. Sa mga lugar po yung posibleng maapektuhan pa nitong Bagyong Tino in the coming days? Bali po bukas, maaaring dito na lamang sa may area po ng Mimaropa at yung westernmost portion ng Visayas ang magkakaroon ng effect ng hangin, ng lakas ng ulan, and then other parts of Visayas, plus the western portion of Mindanao and the rest of southern Luzon. That includes Metro Manila. Meron pa rin mga asahang kalad-kalad po ng mga pag-ulan. Pero hindi na siya katulad ng today, no? Na nagkaroon tayo ng malawakang mga pagbaha at pagguho ng lupa. So expect natin bukas mga generally light to moderate rains na lamang po doon sa mga dinaanan nitong bagyong Sipino. Nabanggit niyo po kanina yung dalang ulan nitong bagyo. Napanood kasi natin yung video na galing sa Cebu, talaga namang nalubog yung ilang lugar doon at inanod pa pati yung mga sasakyan. Mukhang hindi nakapaghanda or talagang first time na tamaan siguro yung lugar na ito. Ganun po kadami yung para ma-visualize natin, ganun kadami yung pwedeng i-boost na ulan itong Sipino sa mga daraanan pa niya. Yes po, kung mapapansin po natin yung video, no, parang itong area kung saan nagkaroon ng matinding pagbaha, napakataas po na level nito. No? Kung yung paligid po niya is parang mataas na level, so hindi lang maaaring nanggaling yung ulan doon sa area bumagsak. No? Maaaring doon din sa mga kabundukan sa paligid niya. So nag-pile up, parang naging basin or palanggana po yung area na yun. Kaya talagang nag-pile up yung pagbaha. As for the forecast rainfall, we're seeing nga na dito sa may parting Cebu, meron pa rin tayong mga at times intense na pag-ulan hanggang mamayang hapon habang nandito sa may Panay Island ang bagyo. And then by tomorrow, sabihin natin mababawasan na talaga greatly yung mga pag-ulan natin. Pero nandyan pa rin yung banta ng mga pagbaha knowing na meron pa rin mga light to moderate. Nag-issue rin po kayo ng storm surge warning. Hanggang kailan po mananatili ito sa ilang panig ng bansa? Yes po, in effect pa rin yung ating storm surge warning dito po sa malaking baybayin po sa mga coastal communities sa may Visayas. Lalo na sa ngayon, meron tayong higit sa 3 meters in some areas po dito sa may Negros Island region.
Cebu plus Western Visayas. Then mamayang gabi, most likely dito na lamang po sa may Western Visayas and Palawan, merong banta ng Daluyong. And by tomorrow, maaaring malift na po siya pagdating dito sa may West Philippines. Anong chance na naman po maging bagyo itong LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility? Meron po tayong update actually as of 8 in the morning. Itong low pressure area sa far east of Mindanao, isa nang ganap po na tropical depression or mahinang bagyo. Pero dahil ito'y malayo pa, more than 2,000 kilometers east of northeastern Mindanao pa, ito po ay posibleng lumakas pa hanggang super typhoon category actually. Yung forecast po natin by around Friday or Saturday, ito yung time kung saan nakapasok na ng area of responsibility itong tatawagin natin bagyong Uwan is around 195 kph yung kanyang forecast intensity. Pero dahil ito'y several days ahead pa po, malaki pa yung chance na magbabago yung scenario natin, yung track, yung intensity regarding this weather disturbance. Pero sa ngayon, ano po ang tinutumbok nitong posibleng maging super typhoon? Bali po pagsapit ng Friday or Saturday, nasa may silangan na po siya ng Quezon Bicol area. No? So maaaring ito yung mag-westward movement going towards the entire Luzon actually. Meron tayong ganyang scenario. And then meron ding scenario na mag-northern Luzon siya, mag-west-northwest movement siya. Pero ang nakikita natin talaga na mas definite scenario is magiging malakas po talaga ito. So dapat ngayon pa lang po maganda na dahil saturated na yung mga kabundukan at posibleng magdulot ito ng malaking pinsala tulad ng pagbaha. Yes, ito po mga posibleng daanan itong parating na panibagong bagyo. Ito yung mga nagkakaroon ng mga pag-ulan sa ngayon dulot po ng shear line. Itong Cagayan Valley, Aurora, Quezon, malalakas po yung mga pag-ulan yan sa ngayon at mataas na nga yung banta ng mga landslides. So knowing na itong paparating na bagyo ay makaka-apekto early next week, then tataas muli ang chance ng mga malalakas na ulan doon at mga pagbaha at landslides. Okay, may oras pa po para maganda. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Salamat po, ingat. Si Pag-asa Weather Specialist Benison Estareja. Update po tayo sa epekto ng bagyong Tino sa Negros Occidental. May ulat on the spot si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Eileen? Rafi, Connie, ramdam na ang lakas ng hangin at pag-ulan dala ng bagyong Tino sa northern portion ng Negros Occidental at Bacolod City ngayong umaga, kaya naghahanda na ang mga residente. Dahil sa lakas ng hangin, bumagsak ang ilang sanga ng kahoy sa Victoria City. Ang ilang kalsada halos hindi madaanan matapos nagkalat ang mga bumagsak na punong kahoy. Nagsiliparan ang bubong ng ilang bahay. Ang ilang residente, siniguradong nakatali ng mahigpit ang mga bubong upang hindi liparin ng hangin. May ilang nag-ayos na ng mga gamit kung sakaling magkaroon ng evacuation anumang oras. Base sa 8 a.m. bulletin ng Pag-asa, nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang central portion ng Negros Occidental, partikular ang Moises Padilla, Isabela, Hinigaran at Binalbagan. Sa Bacolod City, nagsagawa na ng preemptive evacuation sa coastal areas dahil sa naranasang pagbugso-bugsong ulan at malakas na hangin simula kaninang umaga. Connie, sa tala ng Bacolod City LGU ay umabot na sa mahigit 500 mga pamilya ang nasa evacuation center sa mga oras na ito. Connie? Maraming salamat, Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Ingat kayo dyan. Update naman po tayo sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure sa mga questionableng flood control project sa bansa. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, pinaimbestigahan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Ombudsman kung may paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Connie, yan ay bahagi ng ikatlong interim report na inilabas ng ICI ngayong araw at kung may makikitang paglabag ang Ombudsman sa tatlo ay maaaring mapatawan sila ng hindi lalampas sa 5 taong pagkakabilanggo o multa na 5,000 pesos o pareho at maaari rin silang hindi na makaupo sa gobyerno. Bukod sa kanila, ipiniimbestigahan din ng ICI sa Ombudsman kung may posibleng kaso naman ng graft, malversation at falsification of public records at paglabag sa Government Procurement Act sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating mga engineers Bryce Hernandez at si Yumir Villanueva, presidente ng kumpanyang Top Notch
Dutch Catalyst Builders Incorporated. Ito ay para sa isang 72 million na ghost project sa Bagong Silang, Plaridel, Bulacan. Ang rekomendasyon ng ICI ay base sa report ng Commission on Audit o COA na nagpakita na wala raw proyektong naitayo pero nabayaran ng buo ang proyekto. Narito po ang pahayag ni Justice Andres Reyes. Expect more referrals to the Ombudsman. More are coming. I repeat, more are coming. Kung isasalukuyan ay naghahain na ng referral itong ICI sa Ombudsman. Ito yung ikatlo nila at ito yung unang pagkakataon na nabanggit itong si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at tinarekomenda na kumimbestigahan ang kanyang involvement sa isang flood control project. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Pasok na sa top 50 ng World Rankings ng Women's Tennis Association si Pinay tennis player Alex Ayala. Panibagong career high yan ni Alex. Sa kanyang social media, ibinahagi ni Alex na dream come true para sa kanya ang nagdaang 2025 season. Love letter daw ito para sa kanyang pamilya, mga kaibigan at lahat ng sumusuporta sa kanya. Ngayong taon, ilang beses gumawa ng kasaysayan si Alex. Una, bilang unang Pinoy na magkaroon ng WTA 125 title matapos magkampiyon sa Guadalajara Open. Pangalawa, unang Pinoy na makaabot sa finals ng isang WTA event. At pangatlo, una ring Pinoy na nakakuha ng panalo sa isang Grand Slam main draw. Congratulations sa iyo, Alex! Sa iba pang balita, isa-isang sinagip ng mga tauhan ng Philippine Red Cross Southern Leyte Chapter at Emergency Response Unit ang mga stranded na residente sa Barangay Guadalupe sa Maasin City. Umapaw kasi ang isang malaking kanal doon dahil sa malakas na buhos ng ulan dulot ng bagyong Tino. Sa Talisay, Cebu, sinagip din ang mga residenteng naninirahan sa ilalim ng tulay matapos umapaw ang tubig sa Mananga River. 6 na individual at isang alagang aso naman ang inilikas ng Philippine Red Cross Water Search and Rescue Team sa Villa del Rio sa Talamban, Cebu. Mga kapuso, patuloy na tinatawid ng bagyong Tino ang Kabisayaan. Nakatatlong landfall na nga po ang bagyo at posibleng may kasunod pa ayon sa Pag-asa sa Panay Island at sa Palawan sa mga susunod na oras. Bukod sa matitinding ulan at hangin, pinalilikas na rin ang mga nakatira sa ilang coastal areas dahil sa banta ng daluyong o storm surge. Hanggang bukas, sinasang mararamdaman ang bagsik ng bagyong Tino. Nakataas pa rin ang wind signal number 4 sa Cuyo Islands at ilan pang panig ng Western Visayas at Negros Island region. Signal number 3 naman sa ilang bahagi ng Masbate, Palawan at ng Kabisayaan. Ingat po mga kapuso! Ingat po sa bagyo mga kapuso.